Good mga kugi. So andito na tayo sa ating suki talaga. Magpunta tayo dito guys. Dito sa bed and breakfast. Dito sa 11th Street, Bacolod City. Ang lakas ng ulan kanina guys. Doon sa JBL and Sons Game Farm. Sila Sir Stephen di pa nakarating. Di pa dumating. So, kami lang muna nauna. So ito guys the usual staying place natin, bed and breakfast. May napansin ako, may nabago no? May glass mo. Dati walang glass yan ha. Tingnan nyo guys, may glass na. Dati wala pa yan. Diretso pa yan dati. Ngayon may glass na. Hi! Nakakapagod din ganito guys, itong farm visit, especially yung mga out of town. Pero ano naman, at least nai-enjoy namin ba mag out of town. So anong mga room natin? Sir. Yeah, asam na ilan nakabuk? Kumani ka. So tingnan mo na yung room natin. Single bed, sir. Hey. Hello guys, good morning, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. So guys, ngayon second day namin dito sa Bacolod, sa Negros. So, mamaya may dalawang farm tayo na pupuntahan mga kakugi. Sana tuloy-tuloy lang yung panonood nyo dito sa ating channel. Tsaka kung maaari, huwag nyo i-skip yung commercial natin guys. Tulong na lang, malaking tulong na yan sa ating channel. Yan. So sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na mga kakugi. Yan. Ngayon is breakfast muna tayo. Abang-abang kami sa breakfast namin kasi dito sa bed and breakfast mga kakugi, itong stayhan namin, libre kasi breakfast ba. So for the meantime, kape muna tayo guys habang hinihintay natin yung mga kasama natin. What a beautiful morning. Good morning, Sir Steve. Good morning mga kakugi. Presko na naman. AJ Sumamon, sa'yo ka nanawag. Ay, naman. Sa, kung meron kang drone, boss, kasi na-crash yung drone ko, so wala siya.
Bahalang walang drone. Basta magkita tayo. Punta ka rin. So, yung first pala namin na pupuntahan ngayon guys sa itinerary namin is EJ San Ramon sa Murcia. So, yun. Boss Mikos! Good morning. Good morning, Good Boss morning. Mikos. Good morning. Saan tayo pupunta ka? Murcia, EJ Murcia. San Ramon. AJ San Ramon. Visit kami sa AJ San Ramon ngayong umaga. Sa Murcia. Pagkatapos ang AJ San Ramon, Baka Charlie. baka Boss Charlie Lacson. Yun. Idol natin Idol yan. namin yan sa Bacolod. Mm-mm. Yung Red sa Bacolod. Red Game Farm ng Red Bacolod. Farm ng Bacolod. Boss Charlie. Yan. Charlie! Gabaw na na si Boss Charlie. Wala pa. Wala pa masulti. Wala. Na drop by tayo doon. Binili namin saging guys kahapon. Panghagahan. Yung ano talaga guys, yung drone ko talagang hindi talaga na repair kaya sayang itong lakad na ito ngayon kasi walang drone shots. So balik sa pagbalik na lang. Next time na lang, at least may reason tayo na babalik guys para makita yung kagandahan, kabuuan ng farm na binisita natin. Yan talaga, hindi naman sinadya yun, no? Disgrasya lang talaga guys na mangyari sa drone natin yan. Sa Cebu ko na lang ipapagawa yun. Sana mayroong maggawa nun, mag-repair. Yan. So yun mga kakugi tabayanan nyo ang mga episode itong pagbalik namin sa Bacolod sa Negros Occidental. Guys, ito na yung breakfast natin. Yung sa akin guys is chorizo pud. Hub. Ay, tag-100. Ay, 100. Si Chuy lang ito sa kon. Ayaw. Awa may lain. Dato mo yung mga taga-kuhan doon. Longganisa na lang. Di halaga kin. Tosino mo tungin mo. Yan na, nagpahi. Tulot. Nagpaluto pa, dali na to. Kape. Breakfast muna tayo guys. Bro, Hans Mark Andins. Naibound. Boss Jobert, good morning. Good morning, Busal. Risko na kaya da? Ask ko ya. Ano ka sa? Kintut. Good morning. Hindi naman. Good morning. Shout out sa mga asawa. Lamig ka kong tuog dahil. Hindi naman. Gidaman. Nabunan lang kung lang. Ligo pa antit boy eh. Ligo pa? Morning boy. mga kakugi. Ay, sunod. Wala na din. Morning mga kakugi. As usual, breakfast in the morning at bed and breakfast. Sama ko ngayon si Sir Stephen, si Jobert, si Dad, ug si Bulasco, ug Kinkin. Asang initubig ni Tikboy. Nga. Di man iinit sa tape. Dungan na na yun mga taman. Di na lang giniinit. Ligo mo ka. Bukan ya. Kuha ba di akong lilaw sa tape? Morning. Eto mga kakugi. Andito na tayo sa ating i-feature ngayon sa oras na ito dito sa EJ San Ramon Game Farm. Ito guys, andito tayo sa Barangay Santa Cruz, Murcia, Negros Occidental. Yan.
Kakausapin natin mamaya yung may-ari, guys. And maraming salamat Engineer Joseph Saril at saka Engineer Pers Saril of Ravens Integrated Farm. Ingat-ingat kayo dyan, boss, idol. Nasa Luzon, nasa Manila kayo ngayon. Stay safe kayo palagi. And guys, ito, ipakita ko sa inyo ang farm. Wow, ganda naman. How nice. Tingnan nyo, guys. Before natin lapitan si boss, pakita ko muna sa inyo. Yung mga tipis dito, mga kakogi, kinulayan. May iba-ibang kulay. May blue, may brown, ito may yellow, may gray, orange, red. Yan. Mamaya itanong natin yan kay boss. Bakit ganito ang gawa niya sa mga tipis, mga kakogi? Ang sarap, ang lawak ng area. Tingnan nyo naman yan, guys. Yung mga bida, mga actors natin. Sir Step. Good morning mga kakugi! Titboy. Good morning, my beloved mga kakugi. Nakamatagos ang tit pag atos lahom. Ang farming mga kakugi. Mas Cosme. Good morning mga kakugi. Akyat. Dito na kami sa farm ni boss. And mga kakogi, si boss EJ Edgar Rosta. Edgar Hosto. Hosto. Kaya EJ. Si boss Edgar Hosto. Yun. Boss, greetings ka muna sa mga viewers natin. Good morning sa lahat at saka mga kaibigan namin at saka followers ni Kakugi. Ayun. At saka sa financial ko si Joshua Largo. Joshua Largo. Oh, yung nagpipinance sa atin. Yun. At saka partner namin dito sa farm. Yun. Ito yung Yawaang Buutan. Team Yawaang Buutan. Yawaan Buutan. Buutan. Ayan. Mamaya, one-on-one tayo chicken talk kay Boss Edgar. Boss? Edgar. So guys, Thank you. pasok. Alright guys, mga kakugi. Ito, katabi na natin ngayon si Boss Edgar or EJ. Edgar Hosto. No? Oh, sir. Yan, tama. Yung mga Hosto ba is from Bacolod talaga? Oh, sir. Kami, yung pagkakalam ko, yung pinakaninuno namin, Leyte. Saan banda sa Leyte? Hindi ko lang kuhan kasi kwento na lang yung sa amin, oo. yung Hindi mo lolo. na naabutan? Kasi siya lang dito pumunta ng Negros. Parang nakipagsapalaran lang. Oh, yung lolo ko. Tapos, dito na, sa Barangay Granada, ang Bacolod. Sa Granada. Yun. Oh. So, ang mga husto, kasi marami ring mga husto sa sa Lapu-Lapu, sa Cebu. Oh. So, dito ka na ipinanganak. Oh, dito na. Yan. At dito na rin nakapag-asawa. Doon na sa Bacolod. Bali, yung kwento nito talaga, nag-aaral ako. Yung pinanser ko ngayon na si Joshua Largo, yung papa niya, hindi pa yan, bata pa si Joshua, yung papa niya, nakapunta ko ng Manila dahil mag-abroad, nag-process. Tapos, may dala akong manok. Nabili ng papa niya. Inupiran ako ng papa niya ng wag na ako umalis. Kung magkanong sahod ko sa abroad, ibigay niya. Balik ako ng Bacolod, mag-breeding ng manok. Swerte mo naman. Kaya hindi natuloy yung punta ko sa abroad. Nag-breed kami doon pa sa baba, sa Granada pa. Hindi naman namin akalain, dumami yung manok namin. Sabi niya sa akin, maghanap ka ng area na pagkasya yung manok natin. Kaya napadpad ako dito sa Murcia. Santa Cruz. Binata pa ako, hanggang dito na ako nakapag-asawa. Yun. Ganda naman ng kwento ng buhay mo. Kung mahaba-haba lang yung panahon, buong araw pag-usapan natin yan, no? Pero ito lang, kasi first time pa natin makausap si boss. Ngayon lang kami nagkita, mga kakogi. Once again, thank you so much, Engineer Joseph.
Kasi yung mga inintroduce ni engineer kasi ang mga babait. Katulad din si Idol, mga babait. Mga humble. Kaya pag recommended ni ni Engineer Joseph, talagang pinupuntahan namin yan. Tapos ito, boss. Nung time na yon, mag-a-abroad ka na, binata ka pa noon. Oo. Mga anong edad ka noon? Siguro mga nasa 21. Seaman ka or... Hindi, bali, kuanang manok din, puntang Malaysia. So, ang abroad mo isa sa Asia lang. Oo, The same, manok. Oo, manok pa rin. Yung dala-dala mong manok sa Manila, Malaysia sana yon. Binibili sa akin, nagpunta lang ako doon, nagdala na akong manok Manila para may panggastos ba. Kaya dati uso yung punta Manila, magbiyahe ng manok. Oo, wala Pag pang may- mga permit. Wala pa yan. Pagdating barko pa yan. Pagdating mo doon, makita ng taga Manila na galing Bacolod, binibili. Yun lang binibili. sa akin yan na nagdadala ako ng Mga manok. ilang piraso yun? Siguro mga 22 piraso. Breeding mo yun or O, bili mo breeding. dito? Hindi, breeding ko rin. O, breeding Sa mo na Bacolod. talaga? Oo. Kasi ako bata pa nagmamanok na, siguro 7 years old, may farm na ako. Ganun. Doon sa Granada, may nagpipinansa sa akin, papa ko, at saka may bumibili. Teka boss ha. Ito guys ha, interesting to ha. At the age of 7, dapat sana aaral ka, grade 1. Oo. Pero ikaw, nagbi-breed na. Oo, nagbibreed na. Na-influensya ka ba sa mga lolo mo or sa papa mo sa Lahat pagmamanok? nagmamanok. Lolo ko side sa mama, may manok. Sa lolo ko sa papa ko, nag-farm manager sa farm ni Bauson. Sa una yung mga sikat pa dati. Tapos yung papa ko, tauhan ng mga alunan. Oo, mga alunan. Oo. Yung bahay namin, kadikit lang sa farm ni Batchoy Alunan. Oh, yun. Kaya bata pa, manok na. At the age, mga kogi, ganyang mga edad, mga kogi, nako, ano pa yan? Palaging humihingi pa yan ng pera sa mga magulang. Pero ikaw, nagpa-farming na. Farm na. Dati namin na noon mga may 50 ka eh. Yung manok ko siguro may 50 nga. Mahigit 50 7 na. years old ako. Nako, tsaka pagdating mo sa edad na 20, nung papunta ka na sa Manila, siguro lampas na 13 years, palagyan natin 12 years Oo. na pagmamanok mo, kaya yung dala-dala mo, yung breeding mo na. O, breeding ko na. Pero noon panahon na yon, boss, yung mga sa kabataan mo, meron na bang mga linyada sa manok yung tinitingnan yung mga breeders na katulad mo, or kung anong nandyan lang, yun lang ang binibreed regardless kung ano yung linyada? Di ako may sinusundan na. Ganon. Yung manok ko pa noon dati, ang danding kuwang ko na Armalite Gray. Meron pa yan ngayon? O, ngayon na-maintain ko pa, Batchoy Aluna na lemon, yun pa mga manok ko. May mga konting claret ni Batchoy. Kasi katabi ko lang yung farm ni Batchoy, yung mga nag-alaga doon, mga ninong ko, binibigyan ako. So, you mean to say na yung mga linyada nila, yun ang mga una-una mong gamit until now? Yung iba, may impuse na. Ma-infuse na. Kailangan na. I-upgrade na sila. Pero yung mga old lines po, nandyan pa rin. Mayroon pa. Mga Yung- generation, pag ilang generation na. Bali na-cross na ngayon ng Joey Lacson na Harold Brown. Oh. Para kasi yung dati yung danding kuwang ko na Armalite Gray, ang pagkakalam ko, Robles yan eh. In-infuse ko ng Harold Brown ni Kwan. Parang ganun pa yun, old lines. Old lines pa rin, mga hats pa rin. Oo, yun pa rin sila. Guys, talagang namamangha ako mga kakugi ha. And ito, nasa tabi natin ngayon. Kung meron tayong gustong itanong mga kakugi, mag-comment kayo dyan sa baba. Tapos ipasulat ko yan. Para pagbalik natin, itanong. Okay lang ba sa'yo, boss? No problem. Magbalik-balik kami dito. No, okay lang. Nako, sarap. Tapos, ito, tuloy natin mga kakugi ha. Nung nag-approve, nagka-deal na kayo ni, sa papa ni Largo, uwi ka na dito. Hindi ka na nagpunta sa Malaysia. Hindi na, bumalik na ako ng Bacolod. Bacolod. Tapos yung dala-dala mong manok, siya nang bumili. Binili na. Magkano pang presyo noon? Medyo may presyo na rin. Siguro makuha niyo sa akin ata 3,000. Ang isa? Oh, malaki na yun ha? Oo, dati. Way back mga early 80s, 90s. Mga
87 ata. Oh, mga late 80s. Oo, kay 98 kami dito napunta ng kwan eh. Dito sa Murcia. Murcia. So 87 yun, tapos 98, 10 years after, ito kinuha mo na. Oh, bali binili namin. Hanggang doon yun, nabili namin. Tapos nagpartner kami. Kaso, medyo nagkahiwalay kami. Tapos tumakbo siya ng politika na disgrasya. Nung disgrasya na sa, ako na pumunta sa ibang mga nangamuhan. Punta ako ng Manila, kay gobernador, ganon. Nung nakaipon, bumalik, nagsarili ako ng farm. Nung may farm na ako, nagkataon naman itong partner ko ngayon na nagpipinan sa akin, si Joshua Largo, anak niya na yon. Nagnegosyo, gumanda ang negosyo. Kinanap niya ako, na gusto niya magmanok. Gusto niya, sabi niya mamanok ako, pero partner pa rin tayo. Magandang sama namin ng papa niya. Siya, okay naman, bata pa, magkasama na kami. Susubukan natin. 2 taon pa lang kami ngayon. Oh, yun. So, nung panahon na yun, 10 years after, pinaparami niya na yung manok. Ang nangyari, kailangan na talagang malaking space. Personal mo na itong nabili. Oh, si papa niya nagpitan, nagbayad, gano'n. Ganun. So, itong lupa na ito, itong ginamit nyo, nakapangalan to sa papa ni Joshua. Oh, yun. Sa at least wala kang renta dito. Wala. Oh, ito, after yung partnership nila sa papa ni Joshua, here comes, nahinto ng konti na panahon, mga ilang years kaya yun, nahinto. Tagal din, mga halos 10 taon din. Almost 10 years. Here comes the son, which is si Boss Joshua. Hopefully, makapanood siya nito. Gusto sana pumunta. Busy lang. Busy lang. By the way, saan ba ang naka-base ngayon si Boss Joshua? Nueva Ecija. Nueva Ecija pala. Baka pupunta kami sa Luzon, madalaw, mabisita. Pwede. Welcome din doon. Di ba? So, yun. So, eto na ngayon. Nagbalik ng partnership nyo, magto 2 years pa lang? Or kami ni Joshua. Ni Joshua. Ayan. Bali, sabi ko, pagandahin natin yung farm. Presentable. Tapos, nag-upgrade din sa manok. Sabi ko, yung old lines, nandyan pa rin, impus. Kung sabi ko, upgrade tayo, makasabay tayo ngayon ng Manila. Tama. Kasi pag hindi tayo nag-upgrade, mga kakugi, talagang maiiwan tayo. So ngayon, boss, lately, sa ngayon na nandito sa farm, ano-ano yung mga linyada na nandito ngayon? Dahil sabay tayo ngayon ng Manila, Sweaters. Ang sweater mo, ano ba yan? Dink, may mga 5K, mga Golden Boy, 226. Dink na may red Abilio. Ayun. Kaya Charlie Lacson. Tapos kay Charlie. Ayun, shout out Charlie. Red pa Pagkatapos dito siguro baka daan kami kay Charlie. Kaibigan kami. Oo. Sarap doon sa farm niya, sa Kapustuhan. Nakatulog na kami doon isang gabi. Doon sa... Ang lamig! Parang aircon yung buong paligid. So, yung mga sweaters, yun ang pinaparami nyo ngayon. Kumbaga, yan ngayon yung namin, production talaga. So, straight sweater yung breeding mo ngayon, Boss Edgar, yung Golden Boy, yung 5K, tapos yung 226, yun ang nilalaro-laro mo. Sweaters lang man yun. Ito, boss, matanong ko to kasi maraming mga nanonood ngayon ba na gustong matuto. Sa breeding, boss, ano ba yung una mong tinitingnan? Yung lalaki or yung babae?